Alright, we're back. 0935-522-4755 from NIDA. Ang Battle of Armageddon dito po ba magaganap sa lupa? Sa Israel ba ito? Yung Battle of Armageddon, is that prophesied for prior to the return of Christ or at the end of the millennial reign? Again, Yan ay, in other words, no, but we can take kasi Armageddon is the final battle. And the consequence of Armageddon, as God triumphs in that battle, is that Satan will be locked up forever. At least according to the scriptures. pero isang tripo sa Israel, Oh. dinala kami doon sa lugar eh. Napakaliit ng lugar. Armageddon. Kung ang pag-uusapan ay physical Armageddon. Napakaliit ng lugar. So, ang isang understanding nga ay maring spiritual Armageddon yan. Well, that's just it is an attempt to try to make the physical reality conform to what is being said. But I think what we have to do is to talk about it in terms simply of that there will be a battle. There will be a battle, definitely. There, and it is a battle between the devil Satan, yes. and the Lord. Yes. And that's there is true. no question about kung who is saan. going to win. Tama. Ngayon, yung pong Armageddon na yun ay mangyayari yun sa sa tingin ko, aking tingin, sa kaduluduluhan ng Panginoon pagkatapos ng 1,000 taon Yung millennial. na nandito ang Panginoon at inaayos at ifinupunda ang kingdom of heaven. Tama. Okay. Now, I don't know whether you agree with that. But 0927-899-2032, ano po ba ang sign na 666 na i-implant sa atin? Ito ba iyong microchips? Paano kung require ito ng gobyerno as part of modernization ng civilization? Hindi naman tayo makakatanggi. Of course, you can always say no. No. They cannot force that to be implanted in you. Pero That's up to you. totoo kasi ang actually akong tingin ko ay control system kasi ito eh. The time is coming when everything will be controlled. Even our moves now, kung sumasakay ka ng Uber, kung gumagamit ka ng Waze, kung gumagamit ka ng GPS sa paglalakbay mo, natitrace na nila ang internet, ang Facebook, ang ating wala pag hanggang ikaw ay merong kang cellphone, matitrace ka nila. No question that they can trace you. But the question here is that in truth, you have to understand that basically what they want to do is establish a barcode that is able to read your identity and many times a lot of other information. Now, some people want to talk about that not so much as a sign of the Antichrist, but of a government Yes. that will seek to establish that system. In order, and it is justified as it leads to what they call a cashless society. Hindi lang 'yon kasi ngayon kasi ay grabe ang terrorism. Control din to sa sa migration eh. Control sa migration. Parang nangyayari sa mundo ngayon, parang lumalabas lahat yung mga problemang ito na ma-justify na ang isang system ng pagko-coding ng human beings. For example, right now in the Congress, nandiyan ngayon yung national ID. Alam mo yung national ID na yan. Nandun yung akala ko fingerprints lang, kasama pa lang iris scan. To the point na pati blood type mo, kukunin nila kung sino mga kapatid mo, SSS, tax account number, isang number na lang ang gagamitin mo. So, tingin ko, papunta talaga tayo doon. Kasi in the world, yung system ng population ay kinokontrol din niya ng powers that be. 'Di ba? Makikipag-transact ka. Kailangan mo ng ID. Hindi sila papayag ng senior ID. Kanya sinasabi ng salita ng Diyos na talagang maghihirap ang mga Kristiyano. Yun nga, kasi talagang matetest ang kanilang loyalty. Yun ang talagang dyan. Alin ang tusuundin mo? Yung sinasabi ng salita ng Diyos o yung gusto ng gobyerno? Kaya nga, ang pagiging Kristiyano ay matetesting talaga ngayon. Hindi Christianity of convenience to. Hindi pwedeng Kristiyano ka kasi convenient yung life. Paano kung hindi na convenient of life? Well, ikaw ba ay sa Panginoon ka pa rin ba? I think the most important point here is that the times in which we live, and as it goes on, it probably will get a little bit worse every year, talagang panahon ng pagsubok at kahirapan. Ngayon, mananatili ba tayong tapat? At hindi tayo matatabunan ng takot?
or are we going to remain true to the Lord? Tama. Yan walang makakasagot para sa iyo. Ikaw Ikaw mismo lang ang nakakaalam kailangan yan. Oo, sa tama. puso mo. At ang puso mo lang ang siyang pinakikinggan ng Panginoon. Hindi yung utak mo, ha? Yung puso, yung sinasabi ng puso mo kung kanino ka. Kanino ka ba? Mamili ka. Ngayon pa, habang may panahong mamili ka na ng tama. Kaya, Brother Ray, kaya nga mukhang dapat na ang pupuntahan natin ngayon ito yung panahon ng pag-examine mo sa puso mo. Kasi talagang may persecution. Sabi sa Revelation, Jesus is persecution Oo. O paano ka makakalampas doon? Kung ang Panginoon Kung siya ay na-persecute nausig, ikaw pa ikaw kaya ba hindi makakapya? mausig? Diba? Siyempre kasama ka Pangalawa, I think with the situation, control ang mangyayari sa mundo, willing ka ba na yung kawalan? Kasi pag nag-trading at nalamang wala kang implant, palagay natin maging totoo yung implant, hindi ka makakabili. Sabi sa, 'di ba? Sabi sa Book of Revelation hindi ka pwedeng mag-trade, hindi ka pwedeng magbenta at hindi ka pwedeng bumili. So paano ka ngayon 'yan? Kaya nga ako, sabi ko, dadating tayo na ang mga communities ng mga Christians ay kailangang magsama-sama tayo ngayon kasi kung magkakaroon ng ganyang pananaw at ganyang situation, dapat mag-prepare tayo. Meron kang may economy siguro yung ako nakikita ko dapat magkaroon ng like a economy. hidden economy. Oo. 'Di ba? Oo. Para to hate. 0915-595-5028. The Lord our God holds the future. We will not be shaken if our faith is anchored on Jesus. Christians are secure in the Lord. I mean, that's true, but Totoo naman. sometimes, alam mo kung minsan, katulad dito, bigla sabi ko, boom! Napigil ba niya yung gitlan niya? Kasi kung minsan, yung surprise natin sa merong nangyari na nagugulat tayo, kung minsan, yung ating response hindi magiging maganda. Ang sinasabi lang dito ngayon, kung talagang matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ka kayang daigin ng anumang kalagayan. Pero, kung minsan, at hindi ko naman sinasabing sa lahat, kailangan tayong mamili kasi baka may nakatutok sa ating 45. Totoo 'yun. Totoo 'yun. Anong gagawin mo ngayon pag ang iyong buhay ay namimiligro? Magiging matibay ka pa rin ba? Magtitiwala ka ba rin sa Panginoon? Na kung maibigay mo ang buhay mo ngayon, kayang-kaya kanyang buhayin muli at ibangon muli sa takdang oras. Pero Brother Ray, kung ganun kasi dapat yung generation ngayon ng kabataan, dapat tinitrain natin ng ganun. Kasi hindi mo sila with the temptations now ng mga kabataan, baka hindi pumasa. Alam mo, ang natatakot ako, yung mga kabataan, hindi tinuturo ang manindigan sa kanilang pananampalataya. Isa yun. Nababayaan lang silang gawin kung anong kanilang ginugusto. Yun nga ang problema natin sa system ng pag world. Pag lumaking suwail ang bata, paano mibili ng tama yan? Ang ano dyan, ako, sa akin, ito ang tinuturo ko ngayon, put your house in order. Kasi yung bata, susunod lang yan sa nakikita sa pamilya. Susunod lang yan sa nakikita sa ama. Kaya nga ako, very important sa akin ang discipleship ng tatay sa church. Kasi ang natural leader talaga sa pamilya, sa world, ang natural leader ay tatay. Nung tinawag si Abraham, sabi niya, I will make Abraham successful, Genesis 18, provided that he's going to teach his children what is right and just. Kaya nga, ako tingin ko, very important na huwag kang mag-raise ng Bible study leader. Mag-raise ka ng mga tatay. Kasi sa Old Testament, hindi naman Bible study, tatay ni-raise nila. Kaya nga, di ba, sa Malakay chapter 4, nakalagay doon, 5 and 6, I'll bring the heart of the father to the son, son to the father. But very prophetic yan. Dadating talaga na, hindi ba sa Matthew? The father will hate the son will hate the father. Mangyayari yan. Ay, nangyayari. Nangyayari. Kaya nga. Oh. So, kaya dapat, ang church ngayon ay kasuhin natin ng mga pamilya. Kasi ang nangyayari kasi, gusto natin church growth Sorry pero okay sa akin ang church growth. Sa akin kasi, pag nag-revival, ako tingin ko, pag nag-revival sa Pilipinas, hindi mo mapipigilan yung growth. Tanong ko sa iyo, anong mas gusto mo? Isang bagong nananampalataya na talagang komitido sa Panginoon o 10 na naging sabing nananampalataya sila pero ang kanilang mga kagustuhan ang kanilang sinusunod, hindi ang Panginoon? Dapat lang talaga balanse Dapat lang talaga balanse Sabi ko nga sa'yo, sinasabi sa scripture na go and make disciples of all nations.
Pag tinignan mo yung true word for disciple means learner, di ba? Learner yun eh. Anong learner? Learner ni Jesus. Pag tinignan mo yung learner ni Jesus, si Jesus, ang kanyang mindset is gawin lang yung kalooban ng Father eh. Ang nire-raise ba natin generation ay katulad ni Jesus na ang heart niya ay gawin niya. Diba sabi ni Jesus, I only do what my Father is doing. Yung ba ang nire-raise natin? O nagre-raise ba tayo ng mga tao na magaling sa theology o magaling sa Bible? Ang kailangan natin ay mga anak ng Diyos na sumusunod doon sa kalooban ng Father through the empowering of the Lord Jesus Ang relasyon mo Christ. sa Panginoon ay gaganda lang kung ikaw ay marunong sumunod. Kung hindi ka Ayun na, marunong obedience sumunod, na yan eh. magiging tahimik ang Panginoon sa buhay mo at wala ka madidinig. 0927-899-2032. Ano po ba ang paliwanag bakit babalik si Jesus? At ano o sino ang Antichrist? Iwanan natin. Tao ba ito o isang bansa na makapangyarihan? Well, we've talked about that, no? Yung Antichrist, some people think that's a person. Or some people say that that's an economic system or a system of governance of a particular kingdom. So, but as far as I'm concerned, it doesn't really matter. What matters is our preparation. Yung nilalaman ng puso mo, yun ang mahalaga. 0918-918-0845 from George of Pasig. The gospel of the church cannot because many other religions have different gospel. Is there a time one gospel will be taught? More power. What is the gospel, Brother Ray? Is the good news. What is the good news? That in spite of our wickedness, we can be transformed through the grace of the Holy Spirit when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. In other words, God always gives us an opportunity mabago ang pananaw natin tungkol sa ating sarili, una-una, pananaw sa Diyos, at paanong mabuhay at ibuhay yung buhay ni Kristo na nananahan sa iyo kung ikaw ay anak niya. I think ang isa kasing na-emphasize for the past many years is about church eh. Kaso kay Jesus hindi church eh. Kingdom ang ano eh. Alam Kingdom mo ang pinag-uusapan dito eh. isa The rule of God in our lives. The Alam mo, rule of ang God problema in every kasi, area of our lives. nabago ang pagtuturo eh. Ang na-emphasize ngayon ay gawa. Hindi pananampalataya. It's not faith. And the Word of God is very simple. Napakalinaw nito. Basahin po ninyo sa libro ng mga Romans na sinulat ni Pablo. And even in the book of Corinthians. Ito ay only faith saves, not works. Tama naman yun. Pero ang buhay na pananampalataya ay mapupuno rin ng maraming gawa habang sumusunod sa Panginoon. Totoo yun. Pero malinaw na ang nagliligtas ay yung pananampalataya, hindi yung gawa. Yun ang kailangan lang natin sabihin at pwede natin sabihin, kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay nananampalataya, talagang mapupuno ang buhay mo ng magandang gawain. At saka ang consequence ng namumuhay ng naaayon sa kaharian ng Panginoon talaga mag-i-expand. Sa Book of Acts, nakita natin yun eh. Pag naging authentic na yung buhay mo at nakita nila ang changed life, talagang ang resulta ay transformation of people. Gusto Alam mo nilang ako, maging... Pastor Ed, nihahamon ko marami. In the past, I've challenged the people who watch this program. Araw-araw, gumawa ka lang ng isa o dalawang bagay na matino. Tulungan mo kung meron ka nakikita nangangailangan, tulungan mo. Merong nalulungkot, tulungan mo. Merong naghahanap dyan ng konting pagmamahal at konting aruga, at bigyan mo ng aruga. Alam mo, if you just count that, you look at that, makita mo after a while, you will not just do one a day, you will end up doing 2 or 3 or 4 or 5 things a day na mabuti at maganda. And watch, and your surrounding areas will change. Now, ayaw ni Taning yung mga gumagawa ng maganda. Hahadlangan kanya at susubukan kanyang hadlangan. Huwag kang mabahala, basta gawin mo na lang. Pero may progress din kasi sa relationship mo sa Panginoon eh. Oo. Mula pagiging friend ay magiging hindi ka na slave. Ikaw ay anak na. Yung sonship, di ba? Pero after sonship, ang magiging resulta na ay bride na. Yung intimacy mo with God.
ang tingin ko itong end days, magkakaroon ng malaking emphasis na dun sa intimacy with God. Kasi dun magkakaroon ng difference. Kaya sabi ni Jesus, do I know you? Kasi dun sa pagiging intimate mo kay God, ikaw lang, sabi mo kanina, no? Ikaw lang nakakaalam nun. At walang makakapaghatol sa'yo. Walang makapaghatol sa'yo. At yung transformation sa buhay mo, na yung sinasabi mo nagawa, resulta nung intimacy mo with God. Pag hindi kasi nagmula yan sa iyong pakikipanayam sa Panginoon, Totoo. then sariling gawa lang yan, baliwala yan. Yun. Kaya nga, intimacy. Kaya nga sa itong end days, ang emphasis natin will be intimacy with God. You know, there was an author who wrote and said, huwag kayong mababahala dito sa sinabi niya. Sabi niya, you cannot find a more useless person than Jesus Christ. Bad daw. Because he never did anything on his own. He only did what the Father wanted him to do. He only said what he heard his Father say. A life of such utter dependence on God, and Jesus is God. So yan, dito natin nakikita na yung mga tunay na kakaunawa ng Ebanghelyo at ang magandang balita, makikita nila na ang pagbabagong idinudulot ng Panginoon, pag ikay nasa sa Kanya at nagpasakop ka sa Kanya, malulunod ka sa pagkakataon na gumawa ng mga bagay na maganda kung gugustuhin mo talaga. At yan ang magiging pagbabago ng mundo at ng kalagayan mo sa iyong o saan ka man nandun. Ang mambarangay ka dito sa Pilipinas. Do good. Yan ang panlaban natin at pangkontra natin sa lahat. Sa droga, sa kawalang hiyaan, sa pagnanakaw. Yun. Do good. And when enough people in this country do good, wonderful. We've run out of time. Pastor Ed, would you like to lead us in prayer? Let's pray. Lord, marami pong salamat sa mga revelation na ipinakita mo sa napakaikling oras na ito. Ito po mga revelation na ito ay tamang-tama para sa aming panahon. Ito po ang panahon ng pag-examine o pagsusuri ng aming mga sarili sapagkat darating ka na. Tunay na darating ka na. Hindi po namin alam kung kailan. Ang importante po ay i-prepare namin ang aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat sapagkat ipinapakita mo na sa mga susunod na araw, ang testing po ay testing of character. Testing po ito ng character. At kami lang po ang nakakaaram nito. Dadating ka bilang hindi isang carpenter. Pagdating mo dito, bilang isang groom. At hahanapin mo ang iyong bride. Kami po yung bride. Ang church po ang bride. Ang bawat isa sa amin, ang miyembro ng iglesia, ang bride. Panginoon, sana'y worthy po kami na sa pagdating mo, kami po yung bride na wala pong bahid, malinis, maayos, at ready kaming harapin ka. Sa kabila ng mga struggles na dadaanan po namin, Panginoon, hayaan mong kami ay tumanggap ng grace na daanan namin ang mga pagsubok na ito at sa end, kami po ay victorious sa lahat ng mga pagsubok na ito, Panginoon. At makikita ang karakter na nabuo sa aming buhay. Panginoon, wala pong measurement ng mga material na bagay, mga bagay na ginawa namin nung kami ay buhay pa. Ang tunay na measurement, Panginoon, ay ang pag-walk namin sa iyo. Marami pong salamat sa grace na ibibigay mo sa mga susunod na araw sa pag-expect namin ng iyong pagbalik. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Ed, and thank you for being with us tonight. We will see you next week. God bless you.